Isang empleyado ng panaderya ang nakapansin ng 4 na batang iniwan sa labas ng kanyang tindahan. Nang lumapit siya, isang nakakagulat at nakakaantig na sandali ang naganap. Ang panaderyang tinawag na Sweet Pleasures ay nakatayo sa isang maliit na bayan sa Vermont na madalas na nababalutan ng makapal na nyebe tuwing taglamig. Para kay Ronnie, isang 26 na taong gulang na panadero, ang malamig na umagang iyon ay nagbukas ng isang hindi inaasahang kabanata sa kanyang buhay. Matapos manahin ang panaderya mula sa yumaong ina, inialay ni Ronnie ang sarili sa tindahan na nagsilbing sisidlan ng kanyang mga mahalagang alaala ng ina. Bagamat ang kanyang mabait na ngiti ay sumasalubong sa bawat kostyumer, madalas na nagkukubli ang kalungkutan sa likod ng kanyang masayahing mukha. Sa partikular na umagang iyon, lumabas si Ronnie upang linisin ang nyebe sa harap ng panaderya. Ngunit sa kanyang pagkabigla, may isang lumang karton na kahon na nakalagay sa pintuan. Sa pag-uusisa, yumuko siya upang tingnan ito. Nang buksan niya ang takip, natigilan siya. Sa loob ng kahon ay may 4 na batang magkayakap, nanginginig sa matinding lamig. Ang pinakabata na nakabalot sa manipis na kumot ay mukhang wala pang 1 taong gulang, samantalang ang 3 pa na nasa pagitan ng 2 at 5 taong gulang ay mahigpit na nagyakapan, ang kanilang mga matay malalaki at puno ng takot. Diyos ko! Bulalas ni Ronnie, ang kanyang puso'y bumilis ang tibok. Bakit kayo naririto? Dahan-dahang lumuhod siya, iniunat ang kanyang kamay upang hindi sila matakot. Ang panganay, isang batang babae na halos 5 taong gulang, ay napaatras ng may kaba. Ayos lang, hindi kita sasaktan, malumanay niyang sabi. Agad niyang binuhat ang mga bata papasok sa loob, kung saan ang init ng panaderya ay muling nagbigay kulay sa kanilang maputlang pisngi. Kumuha siya ng mga kumot at binalot sila ng maayos bago inalok ng mainit na gatas at tinapay. Narito, subukan ninyo ito, anya, inilapag ang pagkain sa harap nila. Bagamat nag-aalinlangan, kalaunan ay tinanggap ito ng pinakamatandang babae, ngunit ang kanyang mga matay na natiling nakatuon sa labas. Habang nakaupo sa tapat ng mga bata, bumilis ang takbo ng isip ni Ronnie. Sino kaya ang may lakas ng loob na iwan sila sa ganitong lamig? Ang kanilang mga damit ay puno ng tanda ng kahirapan, ngunit ang pinakamapansin ay ang kakaibang tatsulok na simbolo na burda sa kanilang mga kasuotan na may nakapaloob na hindi pamilyar na letra. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ronnie sa sarili habang hinawakan ang marka. Ngunit nang gawin niya iyon, ang panganay na babae ay biglang sumigaw ng may takot. Wag! Wag mong hawakan! Darating sila! Nagulat si Ronnie at umatras. Sino ang darating? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, ngunit ang bata ay umiiyak lamang, niyayanig ang kanyang ulo sa katahimikan. Nilakasan ni Ronnie ang kanyang loob at nagpasyang mag-imbestiga. Sa labas, ang mga kalye na natatakpan ng nyebe ay walang tao at ang tahimik na bayan ay tila payapa gaya ng dati. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin na parang may bagay na nakababad sa paligid. Pagbalik sa loob, agad niyang tinawagan si Imelda, ang kanyang kaibigan sa lokal na departamento ng pulisya. Matapos ang ilang ring, sinagot nito ang tawag. Ronnie, bakit ka tumatawag ng ganito kaaga? Tanong nito. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at pag-aalala. Imelda, kailangan mong pumunta rito agad. May nangyaring seryoso, sabi ni Ronnie, hindi maitago ang tensyon sa kanyang boses. Anong nangyayari? Tanong ni Imelda, agad na naging alerto ang tono. May nakita akong 4 na bata sa loob ng kahon sa labas ng panaderya kaninang umaga. Takot na takot sila at may mga kakaibang simbolo sa kanilang mga damit. Paliwanag ni Ronnie. Simbolo? Anong klaseng simbolo? Tanong ni Imelda. Punong-puno na ngayon ng pag-aalala ang boses.
Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko konektado ito sa isang uri ng organisasyon. Pwede ka bang pumunta ngayon? Papunta na ako, sagot ni Imelda nang buo ang loob bago ibaba ang telepono. Malalim na bumuntong hininga si Ronnie, pero bago pa siya makapagpahinga, biglang nagsalita ang pinakamatandang bata. Nakatingin ito sa bintana, takot na takot ang mga mata. Kuya, paparating na sila. Napalundag ang puso ni Ronnie. Ha? Sinong paparating? Tanong niya, sabay lingon sa bintana. Wala namang tao sa labas, tanging tahimik na kalye na natatakpan ng niyebe, pero ang malamig na kilabot sa kanyang likod ay nagsasabing dapat niyang seryosohin ang babala ng bata. Di nagtagal, dumating si Imelda. Isang babaeng matalas ang mata, nasa unang bahagi ng kanyang 30s at hindi na nagsayang ng oras. Nasaan ang mga bata? Tanong niya pagkapasok pa lang. Nandoon, sabi ni Ronnie, sabay turo sa sulok kung saan magkakatabing nakaupo ang mga bata. Lumapit si Imelda, maingat na sinuri ang kanilang mga damit. Nang makita niya ang mga simbolo, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan nating mag-usap, Ronnie, sabi niya ng mahina. Lumuhod siya sa tabi ng isa sa mga bata at mabusising tiningnan ang mga marka. Nakakita ka na ba ng ganitong simbolo? Tanong niya, mababa ang boses. Umiling si Ronnie. Parang pamilyar pero hindi ko mawari kung saan. Ikaw, kilala mo ba? Bahagyang tumango si Imelda. Oo, nakita ko na ito sa mga ulat tungkol sa isang child trafficking network na gumagana sa iba't ibang bansa. Pero kailangan ko pang i-confirm bago gumawa ng anumang konklusyon. Bumaling siya sa pinakamatandang bata, mahinahon ang tono. Iha, may naalala ka ba kung paano kayo napunta rito? Sino ang nagdala sa inyo? Nanginig ang bata, iniwas ang tingin kay Imelda. Matapos ang ilang saglit, bumulong ito. Sabi nila, tumahimik kami, kung hindi... Naputol ang boses niya at bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Lumuhod si Ronnie sa tabi niya at mahinang inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Ayos lang. Ligtas na kayo ngayon. Walang makakasakit sa inyo dito, sabi niya, puno ng katiyakan ng boses. Tumayo si Imelda at tinawagan ang kanyang mga kasamahan. Ire-report ko ito, pero Ronnie, kung konektado ito sa isang kriminal na grupo, hindi sila basta-basta susuko. Mag-ingat ka ng husto, babala niya. Napakuyom ang kamao ni Ronnie habang tinitingnan ang mga bata. Hindi ko sila hahayaang kunin ulit, mga bata lang sila. Tama ang ginagawa mo, sabi ni Imelda ng may diin. Pero pakinggan mo ako, Ronnie. Kapag may nangyaring kakaiba, ipaalam mo agad sa akin. Mapanganib ang mga taong ito at gagawin nila ang lahat para maitago ang kanilang bakas. Bago pa makasagot si Ronnie, tumunog ang kampanilya sa pinto ng panaderya, dahilan para pareho silang mapalingon. Pagtingin nila, may pumasok na lalaki. Matangkad ito, maayos ang bihis sa isang itim na suit, na tila sukat na sukat at makintab ang buhok. May taglay itong nakakatakot na presensya kahit hindi nagsasalita. Buos Diaz, bati ng lalaki ng malumanay, parang pelos ang boses. Pwede ba akong pumasok? Sandaling nag-alinlangan si Ronnie, pero tumango rin sa huli, pilit na pinapanatiling kalmado ang itsura. Siyempre, anong maitutulong ko sa inyo? Ang bahagyang ngiti ng lalaki ay hindi umabot sa malamig niyang mga mata habang pasimpleng sinuyod ng tingin ang buong panaderya. Narinig kong kilala ang panaderya ninyo dito sa bayan. Narito ako para sa negosyo at naisipang tikman ang isa sa inyong sikat na pastry. Pilit na ngumiti si Ronnie. Masaya kaming maglingkod sa mga customer. Anong gusto ninyong subukan? Nagtagal ang tingin ng lalaki sa mga bata sa sulok, dahilan para sumikip ang sikmura ni Ronnie. Agad siyang tumayo sa harapan para harangan ang tanawin, sabay-sabing casual. Mga bata lang. Yan na naghihintay sa kanilang mga magulang. Ganun ba? Sagot ng lalaki na may misteryosong ngiti. Ang tahimik ng bayan na ito,
Gusto ko yon. Subukan ko na lang ang apple pie. Narinig kong espesyalidad ninyo. Tumango si Ronnie at pumunta sa kusina, mabilis ang tibok ng puso. Alam niyang hindi pie ang pakay ng lalaki. Ang paraan nitong pagmasdan ng lugar at ituon ang pansin sa mga bata ay nagsasabi ng lahat. Pagbalik niya dala ang piye, nag-iba na ang kilos ng lalaki. Lumapit ito ng bahagya at bumulong ng malamig. "Payuhan kita, Ronnie," sabi nito, may dalang banta ang bawat salita. "May mga bagay na mabuti nang hindi ka makialam. Mag-ingat ka." Nangalit ang panga ni Ronnie pero nanatiling kalmado ang muka. "Hindi ko yata maintindihan ang ibig ninyong sabihin," sagot niya ng pantay ang tono. Ayaw ipakitang natatakot. Roberto flashed a sly grin. "Mabuti, sana malinaw na tayo diyan." Kinuha ang apple pie at tumalikod na papalabas, ngunit bago tuluyang umalis, tumingin siya muli kay Ronnie. "Magandang araw," sabi niya ng malamig. Pagkasara ng pinto, nanatili ang bigat ng tensyon sa hangin. Humarap si Ronnie kay Imelda. "Ano ang palagay mo sa kanya?" "Napakadelikado," sagot ni Imelda ng walang pag-aalinlangan. "Si Roberto ay hindi dapat minamaliit. Iimbestigahan ko pa siya pero kailangang maging sobrang maingat ka, Ronnie. Kung malaman nilang pinoprotektahan mo ang mga bata, ikaw ang magiging sunod nilang target." Malalim na bumuntong hininga si Ronnie. "Hindi ko iniintindi ang sarili ko. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng mga bata." Tinitigan siya ni Imelda ng seryoso. "Isa kang mabuting tao, Ronnie, pero huwag mong gawin ito mag-isa. Tutulungan kita hanggat kaya ko, pero kailangan natin ng konkretong plano." Tumango si Ronnie, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi ito magiging madali. Pagkaalis ni Imelda, bumalik siya upang tingnan ang mga bata. Ang panganay, si Carmen, tumingin sa kanya na may mga luha sa mata. "Kuya, masamang tao siya. Huwag mo kaming hayaang kunin niya." Umupo si Ronnie sa tabi niya, inilagay ang kamay sa kanyang balikat upang aliwin. "Hindi ko hahayaan mangyari iyon, Carmen. Ipinapangako ko." Hindi siya sumagot pero ang takot sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Alam ni Ronnie na ang pagtupad sa pangako niyang iyon ay magiging isang mahirap na laban, lalo na't kasangkot ang isang taong nakakatakot gaya ni Roberto. Habang naglalakad palayo si Roberto, naiwan ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto at si Ronnie ay nakaramdam ng alon ng pangamba. Ang kanyang tahimik na panaderya na dating ligtas na kanlungan ay naging sentro ng hindi tiyak na panganib. Pagtingin sa bintana, nakita niya ang mga yapak ni Roberto sa niebe, patungo sa isang makintab na itim na kotse na nakaparada sa dulo ng kalye. Nanatiling hindi gumagalaw ang kotse, na parang may hinihintay. Huminga ng malalim si Ronnie upang pakalmahin ang sarili sa kamuling bumalik sa mga bata. Si Carmen ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana habang ang mga mas bata ay nakahiga sa sofa, mahimbing na natutulog sa ilalim ng mga mainit na kumot na inilabas niya kanina. Umupo si Ronnie sa tabi ni Carmen. "Alam mo ba kung sino siya?" Tanong niya ng mahinahon. Bahagyang tumango si Carmen, ang kanyang namamagang mga mata ay nagpapakita ng takot. Siya ang isa sa mga kumuha sa amin. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero siya at ang iba pa ay laging sumisigaw sa amin. Sinabi nila na kung hindi kami susunod, hindi kami kakain. Sumiklab ang galit sa loob ni Ronnie, ngunit pinanatili niyang kalmado ang tono. "May natatandaan ka ba tungkol sa lugar? Bahay ba iyon o ibang lugar?" Nanginig si Carmen, niyakap ang sarili. "Hindi bahay, isang malaking malamig na silid lang. Ayoko nang pag-usapan pa iyon." Bumagsak ang kanyang mga luha at tila nadurog ang puso ni Ronnie. "Ayos lang iha, hindi na natin pag-uusapan," sabi niya ng mahinahon, hinahaplos ang kanyang buhok. "Pero ipinapangako ko wala nang mananakit sa inyo." Tumingin si Carmen sa kanya.
Poprotektahan mo kami, di ba? Huwag mong hayaang kunin niya kami. Hinarap siya ni Ronnie. Ang determinasyon ay malinaw sa kanyang mga mata. Hindi, Carmen. Hindi ko hahayaan mangyari iyon. Nangako ako. Pinilit ni Ronnie na abalahin ang sarili sa pag-aayos ng panaderya, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na tumatakbo. Siniguro ni Imelda na maghahanap siya ng impormasyon tungkol kay Roberto, ngunit limitado ang kakayahan nitong kumilos ng hayagan kung walang matibay na ebidensya. Kinahapunan, muling tumunog ang kampanilya ng pinto. Sa pagkakataong ito, si Aling Anita, isang matandang babae at regular na costumer ang pumasok. Kilala siya sa kanyang masayahing ugali. "Ronnie, napakalamig ngayon, hindi ba? May apple pie ka ba? Gustong-gusto iyon ng mga apo ko," sabi niya ng may init. Pilit na ngumiti si Ronnie pero mabilis na napansin ng matanda ang mga batang nakaupo sa sulok. "Aba, sino ang mga batang ito? Ang kukyut nila," aniya, aliw na aliw. Sandaling nag-atubili si Ronnie, hindi niya maaring sabihin ang totoo, ngunit ayaw rin niyang magsinungaling. "Mga anak sila ng kaibigan ko," sabi niya ng kaswal. "Nagkaroon siya ng emergency at ipinakiusap na bantayan ko muna sila." Ngumiti si Aling Anita habang pumipili ng kanyang mga pastry. Bago siya umalis, huminto siya at tinitigan si Ronnie ng may malasakit. "Ronnie, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi." Ngumiti si Ronnie, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. "Salamat po, Aling Anita. Pinahahalagahan ko iyon. Mag-ingat po kayo." Pagkasara ng pinto, muli siyang naglabas ng malalim na hininga. Ayaw niyang madamay pa ang iba, pero malinaw na hindi aksidente ang pagdating ni Roberto. Habang tumatagal ang pananatili ng mga bata, lalong tumataas ang panganib na sila'y matuklasan. Kinagabihan, nagpasya si Ronnie na ilipat ang mga bata sa maliit na silid sa itaas na karaniwang ginagamit niya bilang imbakan. Inayos niya ang mga kalat, naglagay ng mga kutsyon at ginawang komportable at pansamantalang tulugan ang lugar. Nang maayos na ang lahat, umupo siya sa tabi ni Carmen na gising pa rin. "Carmen, may ipapakiusap ako sa iyo," sabi niya ng mahinahon. "Kapag may mga estranghero na lumapit sa panaderya, huwag kayong lalabas. Pangako mo sa akin, ha?" Carmen tumango, ngunit hindi nawala ang pagkabahala sa kanyang mukha. "Kuya, paano kung matagpuan nila kami?" Mahinang tanong niya. Nagpakawala si Ronnie ng mahinang ngiti. Pilit na itinatago ang sariling mga pangamba. "Hindi nila kayo mahahanap, Carmen. Sisiguraduhin ko yon. Kailangan mo lang magtiwala sa akin." Hindi siya sumagot, ngunit makalipas ang ilang sandali, humiga siya at mahigpit na niyakap ang kanyang kumot. Nanatili si Ronnie sa tabi niya ng matagal, binabantayan ng mga natutulog na bata. Sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya maaaring umasa lang sa swerte. Para matupad ang kanyang pangako, kailangan niyang harapin si Roberto kung kinakailangan. Kinabukasan, binuksan ni Ronnie ang panaderya gaya ng karaniwan, ngunit nang sumilip siya sa labas, bumagsak ang kanyang puso. Isang kahina-hinalang kotse ang nakaparada hindi kalayuan, may dalawang lalaking nakaupo sa loob. Hindi sila gumagalaw, ngunit parang may mabigat na layunin ang kanilang presensya. Lumala ang pagkabalisa ni Ronnie kahit papilit niya itong itinatago at nakatuon sa mga customer. Gayunpaman, madalas niyang sinisilip ang kotse tuwing may pagkakataon. Noong nakaraang gabi, binalaan na siya ni Imelda na maaaring mangyari ito. Malamang na binabantayan siya ni Roberto at ngayon ay totoo na ang babala. Pagsapit ng tanghali, hindi pa rin umalis ang kotse. Sa wakas, hindi na kinaya ni Ronnie at kinuha ang telepono para tawagan si Imelda. "Nandito sila. Binabantayan nila ako," sabi niya. Halata ang tensyon sa kanyang boses. "Inaasahan ko na ito," sagot ni Imelda ng kalmado.
Ronnie, kailangan mong maging maingat. Magpapadala ako ng tao para mag-imbestiga, pero huwag kang gagawa ng padalos-dalos na hakbang. Bagamat naiinis sa kakulangan ng agarang aksyon, alam ni Ronnie na tama si Imelda. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa panaderya, pinatitibay ang kanyang loob. Anuman ang mangyari, poprotektahan niya ang mga bata mula sa maling kamay. Kinagabihan, matapos isara ang panaderya, sinigurado ni Ronnie na nakalak ang bawat pinto at bintana. Nilinis niya ang lugar, sinilip ang mga bata at naghanda ng simpleng hapunan ng mainit na sopas at tinapay. Sa itaas, tahimik ang pansamantalang tulugan, ngunit si Carmen ay gising pa rin, nakaupo sa tabi ng bintana at nakatitig sa dilim sa labas. Bitbit ang isang kumot, lumapit si Ronnie sa kanya at marahang itinakip ito sa kanyang balikat. "Dapat kang magpahinga, iha. Maaga pa tayo bukas," sabi niya ng mahinahon. Umiling si Carmen, nananatiling nakatingin sa labas. "Natatakot ako," pag-amin niya. "Palagi nila kaming natatagpuan." Umupo si Ronnie sa tabi niya, nilapat ang kamay sa kanyang balikat upang aliwin. "Hindi mo kailangang matakot. Poprotektahan kita. Nagtitiwala ka ba sa akin?" Sandaling nag-atubili si Carmen, ngunit sa wakas ay tumango, bagamat nanatili ang takot sa kanyang mga mata. "Kuya Ronnie, kung matagpuan nila tayo, sasaktan ka nila. Ayoko ng ganun," mahina niyang sabi. Ngumiti si Ronnie ng mainit. "Matanda na ako, Carmen. Trabaho ko ang protektahan kayo. Kailangan mo lang matulog at hayaan mo na ako ang mag-asikaso sa lahat. Ayos ba?" Sa wakas humiga si Carmen, ngunit alam ni Ronnie na hindi pa rin siya kampante. Napabuntong hininga siya at bumaba, puno ng nagugulumihan ng isipan. Ang kahina-hinalang kotse ay nanatili sa buong maghapon, isang paalala ng panganib na nakaamba. Nagbuhos si Ronnie ng kape at naupo sa mesa, nakatingin sa bintana. Hindi niya kayang balewalain ang banta. Kinuha ang telepono at muling tinawagan si Imelda. "Imelda," sagot nito kaagad, halata ang pag-aalala sa boses. "Ano na ang nangyayari?" "Nandito pa rin sila," sagot ni Ronnie, matatag ngunit halata ang kaba. "Hindi sila umalis maghapon. Kailangan kong malaman ang higit pa tungkol kay Roberto. Hindi ako pwedeng maghintay na sila ang unang kumilos." "Ronnie, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi mo ito dapat madaliin," babala ni Imelda. "Ang team ko ay nag-iipon ng ebidensya, pero kailangan mong manatiling tahimik. Kung malaman ni Roberto na tinatago mo ang mga bata, gagawin niya ang lahat para mabawi sila. Huwag kang gagawa ng hindi kinakailangang peligro." Sandaling natahimik si Ronnie, mahigpit na hawak ang telepono. Ayaw niyang mag-alala si Imelda, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng kawalan ng magawa. "Hindi ko hahayaang may mangyari sa mga bata," sabi niya ng mariin. Puno ng tahimik na determinasyon ang boses. "Okay, isasagawa ko ang mga bagay mula sa aking panig, pero huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa dito. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang agad." Tumango si Ronnie, bagamat hindi iyon nakita ni Imelda. "Salamat, Imelda." Matapos ang tawag, naiwan si Ronnie sa tahimik na pagmumuni-muni, iniisip ang susunod niyang gagawin. Madilim ang silid at habang nag-aagawa ng kanyang mga iniisip, tumingin siya patungo sa hagdan, papunta sa kwarto kung saan natutulog ang mga bata. Sapat na ang takot at hirap na kanilang naranasan. Nangako si Ronnie sa sarili na poprotektahan sila mula sa anumang kapahamakan. Kinabukasan, habang binubuksan ni Ronnie ang kanyang panaderya, napansin niyang wala na ang kakaibang kotse. Gayunpaman, nananatili ang kanyang pakiramdam ng pagkabalisa. Alam niyang pansamantala lamang ang katahimikang ito, kaya't pinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain, nag-iingat na huwag makatawag pansin. Ang unang customer sa araw na iyon ay si Edward, isang manggagawa sa Koreo na nasa katanghaliang gulang, kilala sa kanyang masayahing ugali na laging nagpapagaan ng paligid.
Magandang umaga, Ronnie. Masiglang bati ni Edward, inaalis ang kanyang sombrerong puno ng niebe at inilapag ito sa counter. Ano ang espesyal sa menu ngayon? Itinago ni Ronnie ang kanyang mga alalahanin sa isang ngiti. Ang apple pie pa rin ang paborito ng lahat. Paano kung kumuha ka ng isang slice? Siyempre, gawin mong 2 slice ngayon, isa para sa akin at isa para sa asawa ko. Medyo mainit ang ulo niya nitong mga nakaraang araw, natatawang sagot ni Edward. Habang inihahanda ni Ronnie ang pie, napatingin si Edward sa mga maliliit na sapatos na maayos na nakaayos sa isang sulok ng silid. Mukhang may mga batang bisita ka, Ronnie. Sino sila? Tanong ni Edward na puno ng kuryosidad. Nagulat si Ronnie, ngunit agad na nakabawi. Mga anak ng isang kaibigan, pinapabantayan lang sa akin ng ilang araw. Bagamat tila may nais pang itanong si Edward, ngumiti na lang siya. Mabuti yang ginagawa mo, Ronnie. Sige, salamat sa pie. Nakahinga nang maluwag si Ronnie nang umalis si Edward. Alam niyang ang presensya ng mga bata ay maaring magdulot ng higit pang atensyon at magpalala ng panganib ng kanilang pagkakadiskubre. Sa kalagitnaan ng araw, isang text mula kay Imelda ang natanggap niya. Naitali na namin si Roberto sa isang child trafficking network. Siya ang leader. Mag-ingat ka. Lalo pang tumindi ang kaba ni Ronnie. Napatingin siya sa mga bata na masayang naglalaro sa sulok, walang kamalay-malay sa panganib sa labas na nagdagdag pa sa kanyang pagkabahala. Pagsapit ng takip silim, may isang sasakyan na huminto sa labas ng panaderya. Nakita ni Ronnie si Roberto na bumaba kasama ang 2 lalaking mukhang kahina-hinala. Sandaling nag-usap ang tatlo bago pumasok si Roberto sa panaderya ng mag-isa. Mabilis ang tibok ng puso ni Ronnie habang pinipilit na manatiling kalmado habang papalapit si Roberto sa counter. Kamusta, Ronnie? Bati ni Roberto gamit ang isang malumanay ngunit nakakabalisang tono. Interesado akong malaman ang tungkol sa mga batang nakita ko rito dati. Hinigpitan ni Ronnie ang kanyang pagkakahawak, pinapanatili ang kalmado sa kanyang itsura. Tulad ng nasabi ko, pansamantala lang sila rito, kukuhanin na rin sila kaagad. Ngumiti si Roberto nang may pagkasulyap, ang kanyang tingin ay tumatagos. Sana nga, siguraduhin lang nating maayos ang lahat. Pagkaalis ni Roberto, tila bumigat ang hangin para kay Ronnie. Nananatili siya sa likod ng counter, lubhang nababahala sa huling mga salita ni Roberto na tila malinaw na banta. Pumanhik si Ronnie sa maliit na kwarto kung saan naglalaro ang mga bata gamit ang ilang lumang laruan. Tumingala si Carmen sa kanya, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Babalik ba siya, Ginoo? Umupo si Ronnie sa tabi niya, nag-aalok ng nakakaaliw ng ngiti. Huwag kang mag-alala, nandito ako para protektahan kayo. Pero lagi niya kaming natatagpuan, bulong ni Carmen. Nanginginig ang boses. Kahit saan kami magpunta, natatagpuan niya kami. Nakaramdam ng kirot si Ronnie sa kanyang puso sa narinig. Hindi masukat ang hirap na pinagdaanan ng mga batang ito. Hinaplos niya ng marahan ang buhok ni Carmen at sinabing, "Hindi mo na kailangang matakot. Tinawagan ko na si Imelda at isa siya sa pinakamagagaling na opisyal. Inaayos na niya ito." Tumango si Carmen, bahagyang nakalma, ngunit alam ni Ronnie na hindi pa rin siya lubos na kampante. Napagdesisyonan niyang muling kumontak kay Imelda. Alam niyang abala ito sa kaso. "Ito si Imelda," mabilis niyang tugon. Ang boses ay may halong pagmamadali. "Ronnie, anong nangyayari? May mga balita ba?" tanong niya. Dumating na naman si Roberto. Mabilis na ipinaliwanag ni Ronnie. Nagtatanong siya tungkol sa mga bata. Sa tingin ko, may hinala siyang nandyan sila. Huminto saglit si Imelda bago sumagot sa isang mababang, seryosong tinig. "Ronnie, kailangan mong maging sobrang maingat. Hindi maganda ang pagtanggap ni Roberto sa pagkatalo at maaaring maging marahas siya kapag pinilit." "Naiintindihan ko," matigas na sagot ni Ronnie.
Pero hindi ko kayang manood na lang at hayaang saktan sila. Nagpatuloy si Imelda, binabantayan namin siya ng mabuti pero kulang tayo sa sapat na ebidensya para magka-aresto. Mag-aayos ako ng mas maraming presensya ng pulis sa paligid ng panaderya mo. Siguraduhin mong lahat ay nakalock ng maayos sa gabi at kontakin mo ako agad kung may mapansin kang kakaiba. Salamat Imelda, maging maingat ako, tanging sagot ni Ronnie. Matapos ang tawag, ramdam ni Ronnie ang matinding pressure. Alam niyang ginagawa ni Imelda ang lahat, ngunit race against time sila at hindi malamang maghintay si Roberto. Kinagabihan, nagdesisyon si Ronnie na isara ang panaderya ng maaga. Dahan-dahan niyang isinara ang mga kortina at sinuri ang bawat kandado. Sa taas, nagtipon ng mga bata sa isang maliit na mesa sa ilalim ng malambot na liwanag ng parol. Nagkukwento si Carmen sa mga nakababatang kapatid, nagbibigay ng banayad na libangan para maiwasan ang kanilang mga alalahanin. Tinutok ni Ronnie ang mata mula sa malayo, humahanga sa tibay ni Carmen. Bagamat bata pa siya, ipinakita niya ang kahangahangang pag-uugali, palaging nag-aalaga at nagpapalakas ng loob sa mga kapatid. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpagulat kay Ronnie at agad na kumabog ang kanyang puso. Maingat siyang lumapit, sumilip sa kurtina at nakita ang isang lalaki na nakasuot ng mabigat na coat at pang-woolen hat. Nagkatinginan sila, ang mata ng lalaki ay pamilyar ngunit nakapagtataka. Ronnie, si Ricardo ito, sabi ng lalaki. Galing ako sa sawmill. Pinadala ako ni Imelda. Inisip niyang baka kailangan mo ng tulong. Nagatubili si Ronnie bago binuksan ang pinto. Halata ang pagkabahala. Pinadala ka ni Imelda? Tanong niya. Tumango si Ricardo, tapat ang muka. Oo, inisip niyang baka kailangan mo ng tulong dahil sa sitwasyon mo. Pwede akong magbantay buong gabi kung okay lang sa'yo. Ang pakiramdam ng ginhawa ay dumating kay Ronnie. Salamat Ricardo, malaking tulong ang iyong pagdating. Pumasok si Ricardo, tinanggal ang kanyang hat at coat, ipinakita ang matatag na pangangatawan at isang matibay na ekspresyon. Nakaramdam si Ronnie ng kaligtasan sa presensya ni Ricardo. Nabrief na ako ni Imelda, dito lang ako sa baba, sabihan mo lang ako kung may mangyari. Matibay na sagot ni Ricardo. Tumango si Ronnie bilang pasasalamat. Salamat muli Ricardo, malaking bagay ang suporta mo. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang katahimikan sa panaderya. Si Ronnie ay nakahiga sa isang improvisadong kama sa sofa sa baba. Ang isip ay gising at hindi matulungan sa pag-idlip. Ang bawat tunog, ang kakaibang huni ng hangin, ang mahina at malayong tunog ng traffic ay nagpapataas ng kanyang pagkabahala. Mga bandang hatingabi, isang ingay mula sa labas ang nagpatigil kay Ronnie. Mabilis siyang umupo, ang puso ay mabilis na tumibok. Nakatayo na si Ricardo, ang tingin matalim. May nangyayari sa labas. Mahina nitong bulong. Maingat silang lumapit sa bintana, pinipilit makita ang anino ng isang tao na nagtatago sa labas ng panaderya. Agad nakilala ni Ronnie ang silweta. Peste, bulong ni Ronnie sa sarili, ang mga kamao ay nakakuyom. Siya na nga! Nagsenya si Ricardo ng katahimikan, kinuha ang isang metal na pamalo mula sa kanyang coat. Magpakakalmado ka! Hayaan mong ako ang humawak dito kung magtangkang pumasok. Lumapit si Roberto, ang mga mata ay dumaan sa mga bintana. Nanlumo si Ronnie nang huminto si Roberto at tumitig direkta sa pinto. Ngunit imbes na magpatuloy, nagbigay si Roberto ng mahina at mapanuksong ngiti at saka nawala sa dilim. Malalim na huminga si Ricardo, ngunit nanatiling alerto, ang mata ay nakatutok sa pinto. Binibigyan tayo ng pagsubok, Ronnie. Maghanda ka, hindi pa ito tapos, babala ni Ricardo. Tumaas ang determinasyon ni Ronnie. Hinding-hindi kami matatalo, pangako ko sa iyo yan.
Pagsikat ng araw, ang mahihinang sinag ng araw ay dumaan sa makapal na niyebe. Dahan-dahang binuksan ni Ronnie ang mga mata at nakita si Ricardo na nakabantay na, pinagmamasdan ng kalsada habang humihigop ng mainit na kape. Hindi siya bumalik kagabi, mahinang ulat ni Ricardo habang lumapit si Ronnie. Pero sigurado akong malapit pa rin siya. Tumango si Ronnie, ang tensyon ay nararamdaman pa rin sa kanyang dibdib. Sa taas, ang mga bata ay natutulog pa, maliban kay Carmen na maingat na bumaba ng hagdan. Ang mga mata ay malapad at puno ng pag-aalala. Mr. Ronnie, mahina niyang bulong, ang boses ay may halong takot. May maitutulong ba ako? Ayoko lang umupo. Mumgo ang mukha ni Ronnie, yumuko at nilapat ang kamay sa balikat ni Carmen. Wala kang kailangang gawin, Carmen. Magbantay ka lang sa mga kapatid mo at sundin ang mga utos ko. Kaya mo ba? Tumigil saglit si Carmen at pagkatapos ay tumango. Seryoso ang mukha. Oo, pero kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Hinangaan ni Ronnie ang tapang ni Carmen. Ang maturity ay higit sa kanyang edad na nagbigay lakas sa kanyang dedikasyon sa kaligtasan ng mga bata. Pagdating ng tanghali, habang naghahanda si Ronnie ng mga panadero, isang malakas na hangin ang humampas at binuksan ang pinto ng panaderya. Pumasok si Roberto ng mabilis, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, isang nakakatakot na aura ang bumabalot sa kanila. Magandang hapon, Ronnie, bati ni Roberto. Ang tono ay tila kalmado, ngunit may malamig na pakiramdam. Kailangan nating mag-usap, seryoso. Tumayo si Ronnie ng matatag, diretso ang tingin kay Roberto. Huwag mong gawing usapan ito. Ngumisi si Roberto at dahan-dahang lumapit sa counter. Ronnie, matalino kang tao. Alam kong nandyan ang mga bata at sigurado akong alam mong sila ay akin. Wala akong ideya kung anong sinasabi mo, matigas na sagot ni Ronnie. Maliban kung bibili ka, gusto ko sanang umalis ka. Isa sa mga kasama ni Roberto ang lumapit. Inilapag ang kamay sa counter na may kalakasan, ang tono ay may pagbabanta. Huwag mong gawing bayani, Ronnie, hindi ka bagay dyan. Mula sa isang sulok ng kwarto, umusad si Ricardo, mahigpit ang hawak sa metal na pamalo. Ang mga mata ay nakatutok sa tatlong lalaki. Kailangan ninyong umalis, hindi ito lugar para maghasik ng gulo, matigas na sinabi ni Ricardo. Tinutok ni Roberto ang mata kay Ricardo saglit bago ibalik ang pansin kay Ronnie. Pag-isipan mong mabuti, Ronnie, may isang araw ka para ibigay sila, kung hindi. Pumailan lang ang banta sa hangin, ngunit ang ngiti ni Roberto ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Matapos silang umalis, nanginginig ang mga kamay ni Ronnie sa galit na pinipigilan. Ricardo, may plano siyang masama, kailangan nating magplano. Sa gabing iyon, magkasama silang nakaupo ni Ronnie at Ricardo sa mesa, pinag-uusapan kung paano protektahan ang mga bata. Pinangako ni Imelda ang mas maraming pulis sa mga patrol, ngunit alam ni Ronnie na hindi ito sapat para pigilan si Roberto. Kailangan nating ilipat ang mga bata, seryosong sinabi ni Ricardo. Hindi siya aatake kung hindi siya sigurado na nandyan sila. Nilingon ni Ronnie si Ricardo, puno ng hindi pagkakaintindi. Pero saan tayo pupunta? Hindi natin pwedeng takasan sila magpakailanman. Baka magawa ni Imelda na mag-secure ng isang santuwaryo, suhestyon ni Ricardo. Kailangan lang nating patagilid ang oras para magawa niya iyon. Tumango si Ronnie, ramdam ang bigat ng alalahanin sa kanyang balikat. Malinaw sa kanya na racing against time sila at maaring umatake si Roberto anumang oras. Bandang hating gabi, biglang nagising si Ronnie sa kakaibang ingay. Mabilis siyang umupo, tumingin sa bintana at napansin ang isang kotse na nakaparada sa labas ng panaderya. Tatlong anino lahat nakasuot ng itim ang lumabas mula sa sasakyan. Ricardo, pabulong na tawag ni Ronnie, ginising siya.
Tumayo si Ricardo na nakatulog sa isang silya, ang mata ay puno ng alerto. Nandyan na sila, mabilis silang naglakad patungo sa pinto. Hawak ni Ronnie ang pamalo na ibinigay sa kanya ni Ricardo kanina. Ako na ang haharap. Pumunta ka sa taas at ihanda sina Carmen at ang mga bata, utos niya. Mabilis na umakyat si Ricardo sa hagdan. Tumigil si Ronnie sa pinto, huminga ng malalim bago binuksan ito. Nandyan si Roberto, ang ngisi ay mas matalim kaysa dati. Ronnie, napakamangmang mo. Binigyan kita ng pagkakataon at ngayon ako na ang kikilos. Hindi ka makakapasok, matigas na sagot ni Ronnie. Tumawa ng malamig si Roberto at iniutos sa mga kasamahan na lumapit. Mukhang nagkakamali ka. Itinaas ni Ronnie ang pamalo, handa para sa isang labanan. Tinawagan ko na ang mga pulis, paparating na sila. Nagatubili si Roberto, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Nagbo-bluff ka pero wala iyon, gagawin kitang halimbawa. Isa sa mga alalay ni Roberto ang lumapit, ngunit bago siya makapagsimula, mabilis na bumaba si Ricardo mula sa hagdan, may hawak na upuang kahoy at pinatumba ang umaatake. Ang isa pang alalay ay naglabas ng kutsilyo, ngunit mabilis na tinanggal ni Ronnie ito mula sa kanyang kamay at kumalabog ito sa sahig. Umurong si Roberto, ang mukha ay puno ng galit. Hindi pa ito tapos, Ronnie. Pagsisisihan mo ito. Habang nagsimula ng umangal ang mga sirena ng pulis sa kalapit na lugar, iniutos ni Roberto sa kanyang mga tao na umatras. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at nawala sa dilim ng gabi, iniwan si Ronnie at Ricardo na humihingal sa katahimikan pagkatapos ng engkwentro. Tumingin si Ronnie kay Ricardo na kahit pagod ay may determinasyong makikita sa mata. Hindi siya pwedeng bumalik. Huwag kang mag-alala, nagbigay ng kasiguruhan si Ricardo at pinatong ang kamay sa likod ni Ronnie. Mag-iisip si Imelda ng plano. Magaling ang ginawa mo, Ronnie. Tumango si Ronnie, alam niyang patuloy pa rin ang kanilang laban. Habang ang mga sirena ng pulis ay patuloy na umaabot sa katahimikan ng gabi, isang pakiramdam ng pag-asa ang dumaan sa hangin. Lumabas si Imelda mula sa unang dumating na sasakyan ng pulis. Ang ekspresyon niya ay seryoso. Ronnie, ayos ka lang ba? Tanong niya. Mabilis na tinitingnan ang kalat sa loob ng panaderya. Umalis na ba sila? Umalis sila nang marinig ang mga sirena, sagot ni Ronnie. Ang boses ay nanginginig pa. Alam nila na nandyan ang mga bata. Kung wala si Ricardo, hindi ko kayang imaginin kung anong maaaring mangyari. Tumango si Imelda kay Ricardo bilang pasasalamat. Salamat, Ricardo, sa iyong interbensyon. Maiwasan na natin ito agad. Nag-abot si Ricardo, isang simpleng iksi ng balikat. Pinakamaliit na bagay na maitutulong ko, pero huwag natin maliitin si Roberto. Magpapatuloy siya. Tama ka, sabi ni Imelda. Ang mga mata ay mas tumigas. Ngunit ngayon, may sapat na tayong ebidensya upang kumilos. Kinuha niya ang isang folder mula sa bag, binuksan ito at iniabot kay Ronnie. Matagal na naming binabantayan si Roberto at ang kanyang network. Ang mga marka sa mga damit ng mga bata ay ang kritikal na ebidensya na kailangan namin. Tiningnan ni Ronnie ang mga litrato at dokumento na ibinigay sa kanya ni Imelda. Ang isang litrato ni Roberto kasama ang ibang mga bata sa isang madilim na warehouse ay nagbigay ng kilabot sa kanya. Ano ang ginawa niya sa mga batang ito? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Siya ang namumuno sa isang transnasyonal na sindikato ng child trafficking, mahinang paliwanag ni Imelda. Marami sa mga batang ito ay kinidnap o iniwan, pinipilit magtrabaho o ibinebenta ng iligal. Pero dahil sa iyo at sa mga bata, may pagkakataon tayong matigil ang operasyon niya. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Ricardo. Nakatutok ang mata kay Imelda. Una, ililipat natin ang mga bata sa isang ligtas na lugar, sagot ni Imelda.
May santuwaryo na nakaayos ang mga autoridad para sa kanilang kaligtasan at kabutihan. Nagsasalita sila, dumating si Carmen na tumatakbo pababa ng hagdan. Ang ekspresyon ay puno ng takot. Ayaw namin umalis. Ayaw namin iwan si Mr. Ronnie. Yumuko si Ronnie at niyakap si Carmen ng mahinahon. Carmen, mahalaga sa iyong kaligtasan na lumipat tayo. Mas may kakayahan ang mga pulis na protektahan kayo kaysa sa akin, mahinahong paliwanag niya. Pero ikaw lang ang pinagtitiwalaan ko. Umiiyak na sumagot si Carmen. Ang iba, niloko kami, hindi kami tinulungan. Ang puso ni Ronnie ay tumitibok ng masakit sa mga salitang iyon. Tumingin siya kay Imelda, ang mata ay puno ng desperasyon. Yumuko si Imelda at lumapit sa kanila, ang boses ay malumanay. Carmen, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, pero kami ay nakatutok sa iyong proteksyon at hindi mo kailangang maghiwalay kay Mr. Ronnie, tinitiyak niya. Talaga? Tanong ni Carmen, ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Pangako ko, sagot ni Imelda, pero kailangan ko ng tiwala mo, okay? Tumigil saglit si Carmen, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sige, pero kung si Mr. Ronnie ay mananatili sa amin. Tumingin si Imelda kay Ronnie at mahinang nagsalita. Ronnie, maaari kitang samahan sa mga bata sa santuwaryo hanggang mahuli si Roberto, pero kailangan mong makipagtulungan sa amin. Agad na sumang-ayon si Ronnie. Walang problema, basta't matiyak ang kaligtasan nila. Pagkalipas ng ilang oras, ang mga bata ay inilipat sa isang maaliwalas na bahay sa gilid ng bayan, pinoprotektahan ng mga pulis. Ang bahay ay maginhawa, may mga hiwalay na kwarto at mga laruan upang madama ng mga bata ang seguridad. Si Imelda at ilang mga opisyal ay nagbantay upang mapanatili ang kaligtasan. Nang maisaayos na ang lahat, pinakalma ni Ronnie si Carmen habang nakaupo sa tabi nito. Tingnan mo, Carmen, ligtas at maayos ang lugar na ito, tama? Tumango si Carmen, bagamat halata pa rin ang kanyang pag-aalala. Mr. Ronnie, hindi ba niya tayo matatagpuan dito? Huwag kang mag-alala, mahal. Nasa ilalim tayo ng proteksyon ng mga pulis dito. Ligtas kayo, nilinaw ni Ronnie at nagbigay ng nakakangiti na suporta. Sa ibang kwarto, nagsasalita si Imelda kay Ricardo. Alam ni Roberto na pinoprotektahan natin ang mga bata. Hindi siya susuko ng basta-basta, sabi niya. At ano ang mga susunod nating hakbang? Tanong ni Ricardo. Nakapagtayo tayo ng mga surveillance sa paligid. Kung susubukan ni Roberto ng anumang kalokohan, aarestuhin siya agad, sabi ni Imelda nang may determinasyon. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon. Sana ay magtagumpay ang lahat ayon sa plano. Karapat dapat si Ronnie at ang mga bata ng kapayapaan. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga bata, si Ronnie ay nakaupo sa sala, tinitingnan ang malumanay na pagdapo ng niyebe, isang tahimik ngunit mapanlinlang na katahimikan. Sumunod si Imelda at iniabot sa kanya ang isang tasa ng kape. Ronnie, napakaganda ng ipinakita mong lakas sa buong pagsubok na ito, puri niya. Nagpakita si Ronnie ng isang pagod ng ngiti, halata ang pagkapagod. Ang mahalaga lang ay ang kaligtasan ng mga bata. Sobrang dami na nilang dinaanan at sa tulong mo baka magkaroon sila ng pagkakataong magsimula muli. Pinatibay siya ni Imelda ng isang tiyak na tono. Nakagawa tayo ng sapat na seguridad sa paligid ng bahay. At nakipag-ugnayan ako sa mga lokal na pulis para sa patuloy na mga patrol. Si Ronnie at ang mga bata ay magiging ligtas palagi. Kinabukasan, ang maliit na bahay ay napuno ng malambot na sinag ng araw ng taglamig. Maaga si Ronnie nagising upang magluto ng masustansyang almusal para sa mga bata. Ang amoy ng malutong na tinapay at mainit na gatas ay pumuno sa kusina, nagdulot ng isang pansamantalang katahimikan pagkatapos ng mga nagdaang kaguluhan.
unang lumabas si Carmen, patuloy ang kanyang ugali na silipin ang bintana bago magsalita. Yumuko si Ronnie, inilapag ang kamay sa balikat ni Carmen at pinakalma siya. Ayos lang, Carmen. Maari ka nang mag-relax. Ligtas na ang lugar na ito. Tumango si Carmen ng bahagya, ngunit ang mga mata niya ay may bahid pa rin ng pag-aalangan. Just checking, bulong niya. Nagbigay si Ronnie ng malumanay ng ngiti. Paano kung almusal? Gumawa ako ng toast para sa lahat. Natutulog pa sila, sagot ni Carmen. Hinihila ang isang silya at umupo sa mesa. Tumingin siya kay Ronnie. Nag-aalangan, parang may nais itanong, ngunit nag-aatubili. Napansin ni Ronnie ang kanyang pag-aalinlangan at umupo sa tapat niya ang tinig ay malumanay. Huwag kang mag-atubiling magtanong, Carmen. Mr. Ronnie, bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Carmen, ang mga mata niya ay nakatutok sa kanya. Hindi ko inisip na may taong gagawa ng ganito kalaking panganib para sa mga batang halos hindi kilala. Napahinto si Ronnie saglit sa tanong, pagkatapos ay ngumiti ng maligaya at ang tingin ay naging malambot. Noong mga nakaraang taon, nangako ako sa aking ina na tutulong sa mga nangangailangan. Nang makita ko kayo, hindi ko kayang magtakang umalis. Karapat-dapat kayong magkaroon ng buhay na puno ng kaligtasan at pagmamahal. Tahimik si Carmen, ngunit may isang maliit na kislap sa mga mata niya. Parang isang pasanin ang nahulog. Tumango siya ng bahagya at nagmadali patungo sa taas upang gisingin ang mga kapatid para sa almusal. Samantala, si Imelda ay nagsasagawa ng isang estratehikong sesyon sa istasyon ng pulis. Nakalatag sa mesa ang mapa ng bahay kung saan nakatigil ang mga bata, pati na ang mga hakbang sa seguridad. Tumayo si Imelda ng may tiwala at nagsalita sa kanyang team. Si Roberto at ang kanyang kasabwat ay malamang na kumilos na. May sapat tayong ebidensya para sa isang aresto, ngunit ang pangunahing layunin natin ay tiyakin ang kaligtasan ni Ronnie at ng mga bata hanggat hindi pa tapos ang lahat ng ito. Isang batang opisyal, si Samuel, ay nagtanong, paano tayo makakasiguro na magpapakita siya? Napakaingat niya. Tinanggap ni Imelda ito. Tama ka, pero ngayon ay nasusukol na siya. Ang mga bata ay mahalagang ebidensya laban sa kanya. Kung wala sila, wala na siyang natitira, kaya't mapipilitan siyang kumilos. Tumango si Samuel, bagamat may bahid pa ng pag-aalinlangan. Inikot ni Imelda ang mata sa buong kwarto, ang ekspresyon ay seryoso. Ang layunin natin ay hindi lang arestuhin si Roberto, kundi pigilan ang anumang panganib, lalong-lalo na kay Ronnie at sa mga bata. Nakita ni Imelda sa mga mata ng kanyang team ang parehong determinasyon. Sa ligtas na bahay, ang hapon ay tahimik. Ang tawa ng mga bata ay umabot sa sala habang sila ay naglalaro. Si Ronnie ay nakaupo kasama si Carmen. Tinutulungan siya sa isang jigsaw puzzle. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ronnie na tunay nang ngumiti si Carmen, isang ngiti na mula sa puso na hindi pa niya nakita mula nung kanilang unang pagkikita. Mr. Ronnie, sana manatili tayo dito magpakailanman, sabi ni Carmen, puno ng pag-asa ang kanyang boses. Nagatubili si Ronnie bago sumagot ng malumanay, sana nga, Carmen, pero kailangan natin harapin ang mga realidad. Tinutulungan ng mga pulis ang paglipat ninyo sa isang mas ligtas na lugar kung saan maaari kayong magsimula ng bago. Tahimik si Carmen na nag-iisip. Mr. Ronnie, kung ibubulalas ko ang isang lihim sa iyo, ipapangako mong itago mo ito? Sigurado, mahal. Itatago ko ito para sa atin lamang, maliban na lang kung gusto mong iba ang gawin. Tinig ni Ronnie ay may kasiguruhan. Huminga ng malalim si Carmen at bumulong, alam ko kung saan itinatago ni Roberto ang ibang mga bata. Mabilis na pumikit si Ronnie, nagulat. Sigurado ka? Tumango si Carmen, ang mukha ay seryoso. Tandam-tanda ko, isang malaking warehouse malapit sa ilog.
Hindi ko eksaktong alam, pero natatandaan ko ang amoy ng kahoy at ang tunog ng tubig. Doon kami dinala dati. Hinampas ni Ronnie ang kamao, isang galit na bumangon na mabilis niyang nakontrol. Salamat, Carmen. Ipapagbigay alam ko ito kay Imelda agad. Maaaring ito ang magiging susi sa pagliligtas sa iba. Tumingin si Carmen kay Ronnie, ang tiwala ay kitang-kita. Sigurado ka? Sigurado ako. Sagot ni Ronnie nang may matibay na paniniwala. Matapos matanggap ni Imelda ang tip mula kay Ronnie, agad niyang ipinagalaw ang kanyang team. Mahalaga ang impormasyon ni Carmen at determinado si Imelda na hindi sayangin ito. Ihanda ang team sa loob ng 1 oras, utos niya, no? Susuriin natin ang bawat lugar sa paligid ng ilog na may 10-kilometer radius. Hindi makakalusot si Roberto ngayon. Tumayo si Samuel, ang mukha ay puno ng pag-aalala. At ano ang gagawin natin para sa kaligtasan ni Ronnie at ng mga bata habang isinasagawa natin ang operasyon? Pinakalma siya ni Imelda. Nakahanda ang seguridad sa paligid ng kanilang tahanan at may mga pulis na patuloy na nagbabantay. Ligtas sila sa ilalim ng aming pangangalaga. Sumagot si Imelda, mag-iiwan ako ng ilang mga opisyal dito upang magbantay sa kanila. Ipinakita ang kanyang hindi matitinag na dedikasyon sa kanilang kaligtasan. Napaka-epektibo ni Ronnie, dagdag pa niya. Ngunit dumating na ang oras para sila ay gumawa ng matinding hakbang. Tumingin siya sa kanyang team. Ang tingin ay puno ng matinding determinasyon. Ngayong gabi, tapusin na natin ito ng buo. Sa ilalim ng dilim ng gabi, isinagawa ni Imelda at ng kanyang squad ang isang mahalagang operasyon sa storage facility na itinuro ni Carmen. Ang mga sinag ng kanilang flashlight ay humahati sa basa na lupa habang tahimik nilang nilapitan ang kanilang layunin. Sa loob, si Roberto at ang kanyang mga kasamahan ay nagmamadaling tumakas, hindi alam ang nagbabagang bitag na humihigpit sa kanilang paligid. Team 1, kunin ang harapang pinto. Team 2, takpan ang likod. Utos ni Imelda ng malinaw sa radyo. Siguraduhin na walang makakalusot. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ay pumuno sa hangin habang ang mga pulis ay pumasok. Si Roberto, nagulat. Ang mukha ay puno ng pagkabigla, ay sumigaw, "Peste! Natagpuan na tayo!" Ngunit huli na ang lahat. Ang mga pulis ay dumagsa, mabilis na siniguro ang lugar. "Roberto Vargas, inaaresto ka dahil sa child trafficking," anunsyo ni Imelda, itinutok ang kanyang baril sa kanya. "Ihulog mo ang iyong armas at sumuko ka ngayon din." Napapalibutan na pagtanto ni Roberto na wala nang makakalabas. Sa kabila ng kanyang panandaliang paglaban, mabilis siyang napigilan ng mga pulis at ang mga kasabwat niya ay nahuli ng walang nakaligtas. "Hanapin ang lahat ng lugar," utos ni Imelda. Ang mga mata ay masusing tinitingnan ang madilim na sulok ng warehouse. Bigla isang sigaw ang narinig mula sa loob, "May mga bata dito!" Tumakbo si Imelda patungo sa pinagmulan ng tunog. Ang puso ay mabigat nang matagpuan niya ang isang grupo ng mga takot na bata na nagsisiksikan sa isang sulok ng warehouse. "Huwag kayong matakot mga bata. Ako'y isang pulis at narito kami upang iligtas kayo," mahinahong sinabi niya. Ang mga bata ay inihatid palabas kung saan naghihintay ang mga medikal na tauhan. Habang pinagmamasdan ang kanilang mga magaan na ekspresyon, nakaramdam si Imelda ng malalim na kasiyahan. Sa wakas, nagtagumpay sila. Sa shelter, si Ronnie at si Ricardo ay gising pa sa kalaliman ng gabi, punong-puno ng alalahanin tungkol sa delikadong operasyon. Si Carmen, na nakaupo malapit kay Ronnie, ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. "Mr. Ronnie, sa tingin mo ba magiging matagumpay si Miss Imelda?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Yumuko si Ronnie, mahinahong hinaplos ang buhok ni Carmen. "Si Imelda ang pinakamahusay sa ginagawa niya, Carmen. Magtiwala ka sa kanya," tiniyak niya.
Kasabay nito, tumunog ang telepono ni Ronnie. Agad niya itong sinagot. Ronnie, si Imelda ito. Ulat niya, ang boses ay pagod, ngunit puno ng saya. Nahuli na namin si Roberto. Ligtas na ang mga bata. Isang alon ng ginhawa ang dumaan kay Ronnie at sumagot siya ng may pasasalamat. Salamat Imelda, salamat sa lahat. Ang mukha ni Carmen ay kumislap ng pag-asa. Anong sinabi niya, Mr. Ronnie? Nahuli na si Roberto. Wala nang dapat ikatakot, sagot ni Ronnie. Ang boses ay halos napuputol ng emosyon. Isang pakiramdam ng kagalakan ang pumasok sa buong bahay habang kumalat ang balita. Nagyakapan ng mga bata, ang ilan ay umiiyak, ngunit ito ay mga luha ng kagalakan at ginhawa. Makaraan ang ilang araw, dumaan si Imelda sa shelter, dala ang mga maliliit na regalo para sa mga bata tulad ng mga coloring books, laruan at mga bagong damit. Nang pumasok siya, nakita niyang tinutulungan ni Ronnie si Carmen sa pag-fold ng mga damit habang ang mga mas batang bata ay naglalaro malapit sa kanila. Magandang umaga, bati ni Imelda ng maliwanag. Magandang umaga, Imelda, sagot ni Ronnie. Ang mukha ay kumikislap ng kasiyahan. Anong dala mo ngayon? Mga ilang regalo para sa mga bata, sagot ni Imelda. Inilapag ang bag sa mesa sa harap ni Ronnie. At Ronnie, may isa pang magandang balita, dagdag niya. Ang mga mata ni Ronnie ay nakatagpo sa mga mata ni Imelda na puno ng pananabik. Anong balita? Umupo si Imelda, ang ekspresyon ay malumanay habang tumingin kay Carmen. Nahanap namin ang iyong pamilya, anunsyo niya ng mahinahon. Huminto siya saglit, pinagmamasdan ang reaksyon ni Carmen. Tahimik si Carmen, pagkatapos ay tumingin kay Ronnie. Ayaw ko pong umalis, mahinahong sinabi niya. Bumuntong hininga si Imelda ng malumanay. Carmen, alam kong mahirap ito, ngunit mahal ka ng iyong pamilya at sabik na silang makasama ka. Tumagilid si Carmen kay Ronnie. Ang mga luha ay nagsimulang pumilat sa kanyang mga mata. Mr. Ronnie, kailangan ko bang umalis? Yumuko si Ronnie upang makipag-level kay Carmen, hinawakan ang mga kamay niya. Carmen, mahalaga ang magkaroon ng pamilya na nagmamahal sa iyo, ngunit tandaan mo, lagi akong nandito para sa iyo, anuman ang mangyari. Tahimik si Carmen, ngunit niyakap si Ronnie ng mahigpit. Pagkatapos ng ilang saglit, bumulong siya. Hindi kita malilimutan, Mr. Ronnie. Makaraan ang ilang linggo, humarap si Roberto sa hustisya. Gamit ang matibay na ebidensya mula kay Imelda at ang makapangyarihang testimonya mula sa mga bata, siya ay nakatanggap ng mahigpit na parusa na nagresulta sa pagwasak ng kanyang trafficking network. Pabalik sa Sweet Pleasures Bakery, ipinagpatuloy ni Ronnie ang kanyang araw-araw na gawain. Bagamat ang mga alaala ng mga bata ay nanatili sa kanyang puso. Habang wala na si Carmen, ang aliw ni Ronnie ay nagmula sa kaalaman na siya at ang iba pa ay ligtas at masaya. Madalas bumisita si Imelda, ipinapaabot ang mga update tungkol sa mga bata. Isang bisita, iniabot ni Imelda kay Ronnie ang isang malaking sobre. Ronnie, may sulat mula kay Carmen. Binuksan ni Ronnie ang sobre at binasa ang taos-pusong mga salita ni Carmen. Dear Mr. Ronnie, miss na miss ko po kayo. Mabait po ang aking bagong pamilya, ngunit palagi ko pong aalalahanin kung anong ginawa niyo para sa amin. Sana makapunta po ako sa inyo isang araw. Ngumiti si Ronnie at dahan-dahang tiniklop ang sulat. Nagtagumpay tayo, Imelda. Binigyan natin sila ng bagong pagkakataon. Ang mga mata ni Imelda ay kumikislap ng pride. Oo, at lahat ng ito ay naging posible dahil sa iyong malasakit, Ronnie. Ang Sweet Pleasures Bakery ay nagpatuloy sa mga tahimik na araw. Ngayon ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan. Habang tinitingnan ni Ronnie ang mga nalalaglag na snowflakes, ang puso niya ay napuno ng mainit na pakiramdam ng kasiyahan.
Ang kwentong ito ay isang patunay sa lakas ng malasakit at tapang sa pagdadala ng makabuluhang pagbabago. Ang hindi matitinag na dedikasyon ni Ronnie sa pagprotekta sa mga batang mahihina kasabay ng pagtatalaga ni Imelda ay nagpakita kung paano ang pagkakaisa at katarungan ay maaaring magtagumpay. Higit sa lahat, pinapalakas nito ang pangunahing karapatan ng bawat bata na lumaki sa isang mapagmahal at ligtas na kapaligiran. Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay inspirasyon sa iyo, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kwento na nakakabagbag puso. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta. Makikita tayo sa susunod na video.